Mga idolo, may isang NBA superstar na hindi napili sa top 10 pick sa draft. Isang player na ilang beses minalit dahil sa kanyang height at athleticism. Pero ngayon ay isa na sa pinakadelikadong scorer at clutch player sa buong NBA. Ito ang kwento ni Jalen Brunson, ang batang pinagdudahan ng lahat. Ngunit ngayon ay binubuhat ang New York Knicks pabalik sa tuktok ng NBA. Alamin natin kung saan siya nagmula, paano siya nakapasok sa NBA at paano niya binago ang kanyang kapalaran. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang inspirational journey ni Jalen Brunson mula sa pagiging anak ng isang NBA player hanggang sa pagiging college champion at ngayon ay isa sa pinakamalaking bituin ng NBA. Sino nga ba si Jalen Brunson? Si Jalen Brunson ay pinanganak noong August 31, 1996 sa New Brunswick, New Jersey, USA. Pero hindi lang basta ordinaryong pamilya ang kanyang kinamulatan. Ang kanyang ama na si Rick Brunson ay dating NBA player na naglaro para sa iba't ibang teams tulad ng Knicks, Bulls at iba pa. Dahil dito, bata pa lang si Jalen ay exposed na siya sa basketball. Lumaki siyang kasama ang mga NBA players. Nakikita niya kung paano mag-training ang mga professional athletes. Nakikita niya kung gaano kahirap makarating sa NBA. At dito nagsimula ang kanyang pangarap. High school career niya, bata pa lang ay kitang-kita na ang talento ni Brunson. Nag-aaral siya sa Stevenson High School sa Illinois. Dito niya pinakita ang kanyang leadership at basketball IQ. Hindi siya ang pinakamabilis, hindi siya ang pinakamalakas tumalon, hindi siya ang pinaka-athletic, pero isa siya sa pinakamatalino maglaro. Habang ang ibang players ay umaasa sa athleticism, si Brunson ay umaasa sa diskarte. Pinag-aaralan niya ang laro, pinag-aaralan niya ang kalaban, pinag-aaralan niya ang bawat galaw sa court. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamahusay na high school player sa Amerika. Marami siyang natanggap na awards at naging isa sa pinaka-in-demand na recruit sa buong bansa. At matapos ang kanyang matagumpay na high school career, pinili ni Jalen Brunson ang Villanova University. At dito talaga nagsimula mabuo ang kanyang pagiging winner. Sa Villanova, hindi lang siya basta naging star player. Naging bahagi siya ng isa sa pinakamalakas na college basketball program sa buong Amerika. Noong 2016, nanalo ang Villanova ng NCAA Championship. Isa si Brunson sa mahahalagang bahagi ng team. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Mas lalo pa siyang gumaling. Mas naging mahusay siyang leader. Mas naging mahusay siyang scorer. Mas naging mahusay siyang playmaker. At noong 2018, muling nanalo ang Villanova ng NCAA Championship. 2 beses siyang naging NCAA champion. At sa taong iyon, nanalo siya ng National Player of the Year Award. Ibig sabihin, siya ang itinuturing na pinakamahusay na college basketball player sa buong Amerika. Napakalaking achievement nito para sa mga manlalaro. Pero kahit ganun kaganda ang kanyang college resume, marami pa rin nagdududa sa kanya. Ito ang nakakagulat. Kahit champion, kahit National Player of the Year siya, kahit elite point guard, marami pa rin scout ang nagduda sa kanya. Bakit? Dahil hindi siya explosive athlete, hindi siya mataas tumalon, hindi siya sobrang bilis. At para sa maraming scout noon, mas importante ang athleticism kaysa basketball IQ. Kaya bumagsak siya sa NBA draft. At nang dumating ang 2018 NBA draft, maraming fans ang umaasang mapipili siya sa first round. Pero hindi iyon ang nangyari. Nagpatuloy ang draft, isa-isang tinatawag ang mga pangalan, at wala pa rin si Jalen Brunson hanggang sa second round. At sa wakas, pinili siya ng Dallas Mavericks bilang 33rd overall pick. Para sa iba, malaking disappointment iyon. Pero para kay Brunson, motivation iyon. Ginawa niyang gasolina ang bawat pagdududa sa kanya. Pagdating niya sa Dallas Mavericks, hindi agad naging madali ang lahat. Meron ng Luka Doncic, meron ng established players, kailangan niyang patunayan ng sarili araw-araw. At iyon mismo ang ginawa niya. Sa bawat pagkakataon na mabigyan ng minuto, pinapakita niya ang kanyang kakayahan. Unti-unti siyang naging isa sa pinaka-reliable na players ng Mavericks. Hindi siya maingay, hindi siya mahilig sa drama. Pero palagi siyang productive. Palagi siyang handang tumulong sa team. Dumating ang panahon na nagsimula ng mapansin ng buong NBA ang kanyang laro. Naging isa siyang elite secondary scorer. Naging mahusay siyang floor general. Naging clutch performer. At dito nagsimulang mapagtanto ng mga tao na mali ang kanilang assessment noong draft. Hindi pala kailangan maging sobrang athletic para maging superstar. Kailangan mo ng basketball IQ. Kailangan mo ng leadership. Kailangan mo ng work ethic. At lahat ng iyon ay mayroon si Jalen Brunson. At noong 2022, nagdesisyon ng New York Knicks na kunin si Jalen Brunson. Maraming tao ang nagsabing sobrang ibinayad ng Knicks.
Maraming analyst ang nagsabing hindi niya kayang maging franchise player. Pero muling napatunayan ni Bronson na mali ang kanyang mga kritiko. Pagdating sa New York, agad niyang binago ang kultura ng team. Nagkaroon ng direksyon ng New York Knicks, nagkaroon ng tunay na leader, nagkaroon ng superstar. Maraming dahilan kung bakit naging successful si Jalen Bronson. Una na rito, ang basketball IQ niya. Isa siya sa pinakamatalinong player sa NBA ngayon. Palagi niyang alam kung saan pupunta. Palagi niyang alam ang tamang desisyon. Pangalawa naman, ang footwork. Kung may isang bagay na elite kay Bronson, ito ay ang kanyang footwork. Napakahirap siyang bantayan. Kahit mas matangkad ang defender, nakakagawa pa rin siya ng paraan para makascore. Pangatlo, ang leadership. Hindi siya natatakot sa pressure. Kapag di kita ng laban, gusto niya ang bola. Gusto niya ang responsibilidad at madalas siyang naghahatid ng panalo. Pangapat, ang work ethic niya. Mula high school, college, Dallas hanggang New York, hindi siya tumigil sa pag-improve. Araw-araw siyang nagtatrabaho para maging mas mahusay. Ngayon, si Jalen Bronson ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na point guard sa NBA. Isa siyang all-star, isa siyang franchise player, isa siyang playoff performer, at isa siyang inspirasyon sa mga batang basketball players na hindi pinakamataas, hindi pinakamabilis at hindi pinakamalakas. Pinatunayan niya na hindi mo kailangan maging pinakamagaling na atleta para magtagumpay. Kailangan mo lang ng tamang mindset, sipag at determinasyon. Ang kwento ni Jalen Bronson ay hindi lamang tungkol sa basketball. Ito ay kwento ng pagtitiyaga, kwento ng paniniwala sa sarili, kwento ng pagbangon sa bawat pagdududa. Maraming tao ang nagsabing hindi siya magiging superstar. At ngayon, isa siya sa mukha ng NBA. Maraming nagsasabi kulang siya sa athleticism. Pero ngayon ulit, isa siya sa pinakamahirap bantayan sa liga. At ito ang pinakamalaking aral sa buhay ni Jalen Bronson. Huwag hayaan ang opinyon ng ibang tao ang magdikta sa iyong kinabukasan. At mga idolo, ano ang masasabi ninyo sa inspiring journey ni Jalen Bronson? Sa tingin ba ninyo, kaya ba niyang dalhin ang New York Knicks sa NBA Championship? I-comment nyo ang opinion niya sa baba. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. I want to make sure that our focus to the details are always there. Doesn't matter what the score is. It doesn't matter if we have the last 5 guys out on the floor. We have to constantly communicate. And if you do those things, no matter what the score is, to me, that's playing desperate. That's having an appropriate fear of your opponent. The appropriate fear basically is a respect of who you're playing. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.